Sa modernong kasaysayan ng politika sa Pilipinas, kakaunti lamang ang mga kwento na kasing drama, kasing bangis at kasing kontrobersyal ng nangyari kay Leila de Lima. Isang babaeng dating tinawag na Iron Lady of Justice, naging pinakamalakas na kritiko ng isang makapangyarihang pangulo, nakulong ng halos 7 taon at kalaunan ay nakabalik muli sa politika. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang debate tungkol sa kanya. Biktima ba siya ng political persecution o isa lamang siyang politiko na nakaligtas sa teknikalidad ng batas? Ito ang kwento ng isang political battle na umabot ng higit 1 dekada at patuloy na naghahati sa opinyon ng mga Pilipino. Bago pa man siya maging senador, matagal nang kilala si Leila de Lima sa mundo ng batas at gobyerno. Isa siyang top-notcher sa bar exam at naging eksperto sa election law. Kilala siya bilang isang abogado na matapang at hindi natatakot makipaglaban sa malalaking kaso. Ngunit ang tunay na naging simula ng kanyang pagiging kontrobersyal ay nang italaga siya bilang chairperson ng Commission on Human Rights. Sa panahong yon, nagsimula siyang mag-imbestiga ng mga kaso ng extrajudicial killings sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga pinakamaingay na imbestigasyon ay ang pagpunta niya sa Davao City noong 2009 upang siyasatin ang mga ulat tungkol sa tinatawag na Davao Death Squad, isang grupo na umano'y responsable sa mga pagpatay sa mga hinihinalang kriminal. Sa panahong iyon, mayor pa lamang ng lungsod si Rodrigo Duterte. Hindi niya nagustuhan ang imbestigasyon ni de Lima. Nagkaroon ng mainit na sagutan sa harap ng media. Para kay de Lima, tungkulin niyang imbestigahan ang anumang paglabag sa karapatang pantao. Para naman kay Duterte, isa itong panghihimasok sa pamamalakad ng lungsod at isang pagtatangkang siraan ang kanyang pamumuno. Mula noon, nagsimula ang banggaan ng dalawang personalidad na kalaunan ay magiging sentro ng isa sa pinakamalaking political conflicts sa bansa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng kanyang termino sa CHR, hinirang si de Lima bilang Secretary of Justice sa administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III. Sa posisyong ito, lalo siyang naging kilala bilang isang opisyal na hindi natatakot banggain kahit ang mga makapangyarihang tao sa politika. Isa sa mga pinaka-controversial na aksyon niya bilang Justice Secretary ay ang raid sa New Bilibid Prison noong 2014. Sa raid na yon, natuklasan ng publiko na ang ilang drug lord sa loob ng kulungan ay namumuhay na parang nasa hotel. May mga air-conditioned rooms, television, appliances at maging mga recording studio. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng galit at pagkabigla sa publiko. Para sa kanyang mga supporter, ito ay patunay na handa siyang labanan ang korupsyon at ang kapangyarihan ng mga drug lord. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, may ibang tanong na lumitaw. Kung nangyayari ang ganitong klasing kalakaran sa loob ng Bilibid habang siya ang Secretary of Justice, paano ito nakalusot ng ganoon katagal? Ang mga tanong na ito ay hindi agad nasagot. Ngunit babalik ang isyong ito makalipas ang ilang taon at magiging sentro ng mga akusasyon laban sa kanya. Noong 2016, tumakbo si de Lima sa Senado at nanalo bilang ika-12 na senador. Ngunit halos kasabay ng kanyang pagkapanalo ay nagsimula rin ang pinakamalaking political confrontation ng kanyang buhay. Nanalo rin bilang Pangulo si Rodrigo Duterte. Sa simula pa lamang ng bagong administrasyon, malinaw na hindi sila magkakasundo. Bilang chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights, inilunsad ni de Lima ang isang investigasyon sa war on drugs ng bagong administrasyon. Sa panahong iyon, libu-libong Pilipino ang namamatay sa mga police operations at vigilante killings. Para sa kanyang mga supporter, si de Lima ang isa sa mga unang opisyal na naglakas loob magtanong kung may due process pa ba sa bansa. Para sa kanyang mga kritiko, ginagamit lamang niya ang Senado upang sirain ang bagong Pangulo at hadlangan ang kampanya laban sa droga. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig ay mabilis na lumala. Sa mga talumpati at press conferences, paulit-ulit na binatikos ni Duterte si de Lima. Tinawag niya itong isang immoral na babae at inakusahan ng pakikipag-ugnayan sa mga drug lord. Hindi nagtagal, nagsimulang gumalaw ang Department of Justice laban sa kanya. Noong 2017, sinampahan si de Lima
ng mga kaso ng conspiracy to commit illegal drug trading. Ayon sa prosekusyon, noong siya pa ang Secretary of Justice, tumanggap umano siya ng milyon-milyong piso mula sa mga drug lord sa New Bilibid Prison upang punduhan ang kanyang kampanya sa pagkasenador noong 2016. Ang mga testigo laban sa kanya ay ilan sa mga high-profile inmates sa Bilibid at ilang dating opisyal ng gobyerno. Noong Pebrero 2017, inaresto siya. Hindi siya nagtago. Sa halip, voluntaryo siyang sumuko sa mga otoridad matapos mailabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Mula noon, nanatili siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Dito nagsimula ang halos 7 taong detensyon na naging isa sa pinaka-controversial na political imprisonments sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng maliit na selda, dumaan siya sa mahabang panahon ng isolation. Limitado ang kanyang mga bisita at halos wala siyang access sa modernong komunikasyon. Sa kabila nito, patuloy siyang nagsusulat ng mga mensahe at pahayag mula sa loob ng kulungan. Tinawag niya ang kanyang sitwasyon bilang political persecution at iginiit na ang mga kaso laban sa kanya ay gawa-gawa lamang upang patahimikin siya bilang kritiko ng administrasyon. Sa labas ng kulungan, hati ang opinyon ng publiko. Para sa mga taga-suporta ni Duterte, ang pagkakakulong ni De Lima ay patunay na seryoso ang gobyerno sa paglaban sa droga. Para sa kanila, siya ay simbolo ng isang opisyal na umano'y nakinabang sa drug trade habang nagpapanggap na tagapagtanggol ng hustisya. Sa social media, kumalat ang mga memes at propaganda laban sa kanya. Tinawag siyang drug queen at ang kanyang personal na buhay ay ginawang paksa ng pangungutya at pambabatikos. Ngunit sa kabilang panig, maraming human rights groups at international organizations ang nanawagan para sa kanyang paglaya. Ayon sa kanila, si De Lima ay isang prisoner of conscience na ikinulong dahil sa kanyang political stance laban sa war on drugs. Ang kanyang kaso ay naging simbolo ng mas malawak na debate tungkol sa demokrasya at rule of law sa Pilipinas. Habang tumatagal ang paglilitis, nagsimulang magkaroon ng mga pagbabago sa mga testimonya ng mga saksi. Isa sa pinakamahalagang pangyayari ay ang pagbawi ng dating Bucor opisyal na si Rafael Ragos sa kanyang testimonya. Ayon sa kanya, pinilit lamang umano siya ng mga opisyal noon na magsinungaling laban kay De Lima. Ganito rin ang sinabi ng drug lord na si Kerwin Espinosa na nagsabing gawa-gawa lamang ang kanyang mga naunang pahayag laban sa senadora. Ang mga pagbawi na ito ay naging malaking dagok sa prosekusyon. Unti-unting bumagsak ang mga kaso laban kay De Lima. Noong 2021, na-dismiss ang unang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 2023, napawalang sala siya sa ikalawang kaso matapos mawalan ng kredibilidad ang mga testigo. At noong Hunyo 2024, ibinasura ang huling kaso laban sa kanya matapos magpasya ang korte na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang pagkakasala. Pagkatapos ng halos 7 taon sa kulungan, tuluyan siyang nakalaya. Para sa kanyang mga supporter, ito ay malinaw na patunay na siya ay biktima ng fabricated charges. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, hindi ito sapat upang tuluyang malinis ang kanyang pangalan. Ayon sa kanila, ang pagbagsak ng mga kaso ay bunga lamang ng pagbawi ng mga saksi at hindi patunay ng kanyang inosensya. Ngunit ang pinakanakagugulat na pangyayari ay nangyari matapos ang kanyang paglaya. Sa halip na tuluyang lumayo sa politika, nagpasya siyang bumalik. Noong 2025 elections, tumakbo siya bilang party list representative ng mamamayang liberal at nagtagumpay na makapasok sa House of Representatives. Para sa kanyang mga supporter, ito ang ultimate political comeback. Isang babaeng ikinulong ng halos 7 taon, ngunit muling pinili ng mga botante. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, isa lamang itong political strategy upang makabalik sa kapangyarihan. Hanggang ngayon patuloy siyang nagsusulong ng mga panukalang batas tungkol sa human rights, kalusugan ng kababaihan at animal welfare. Isa rin siya sa mga pinakamalakas na boses na nagtutulak na imbestigahan ang war on drugs sa International Criminal Court. Para sa kanyang mga supporter, ito ay laban para sa hustisya. Para sa kanyang mga kritiko, ito ay paghihiganti sa mga taong nagpakulong sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaisa ang opinyon ng publiko tungkol kay De Lima.
Para sa ilan siya ay simbolo ng katapangan, isang babaeng hindi natakot kalabanin ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Para naman sa iba siya ay simbolo ng political na drama, isang leader na patuloy na nagdudulot ng kontrobersya sa pambansang politika. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kanyang kwento ay isa sa pinakadramatic na political sagas sa kasaysayan ng Pilipinas, isang kwento ng kapangyarihan, paghihiganti, hustisya at politika. At marahil, tulad ng maraming kwento sa politika ng bansa, ang istoryang ito ay hindi pa tapos. Ang tanong na nananatili hanggang ngayon ay simple ngunit mahirap sagutin. Si De Lima ba ay biktima ng sistema o isa lamang siyang politiko na nakaligtas sa laro ng kapangyarihan? Ang sagot ay nakadepende kung sino ang iyong paniniwalaan.